Assalamualaikum. Welcome po sa Aral 101 page kung saan pag-aaralan po natin ang Arabic grammar. So, ang lesson po natin ngayon, mga kaaral, itong tanwin or sa Arabic, ganito siya isusulat. Tanwin. So, ano nga ba yung tanwin, mga kaaral? Una-una sa lahat, ito ay haraka plus nun na may ganitong sign or ang tawag natin dito, di ba? Sukun. Ang tawag natin diyan ay nun sakina. Lahat ng letra na mayroong ganito ay tinatawag na sakina. And dito, yung ginamit natin ay nun, kaya nun sakina yung tawag sa kanya. Lahat ng letra na ginagamitan ng ganitong sign, sukun, ay tinatawag na sakina. So, ang tanwin ito ay makikita sa dulo ng noun. Lagi lang siyang makikita sa dulo ng noun na word. So, mayroon tayong tatlong klase ng tanwin. Yung tinatawag natin dammatani, pathatani, at kasratani. Yung dammatani, ganito siya isusulat. Nasa ibabaw ng letra ng Arabic. Yung pathatani, nasa ibabaw din na mayroong kasamang alif. Mayroong kasamang alif yung pathatani. Ang kasratani naman, kamukha rin siya ng pathatani, pero kung isusulat yung kasratani ay sa ilalim ng letra. So, para hindi tayo magtagal, para intindihan natin ng gusto, mayroon tayong example. So, nagsulat ako dito, pare-pares yan mga kaaral. Okay? Ito ay ki, ta, at itong bu, nilagyan ko ng harakang damma. Ulitin ko ang tanwin ay haraka plus nun sakina. So, naglagay ako ng harakang damma. Ito, naglagay ako ng damma plus nun sakina. Yan, may sukun na sign. So, ang basa kanya ay, ito ay bu plus nun na sukun or sakina, magiging kitabon. Pero hindi natin siya isusulat na ganito mga kaaral. Hindi natin isusulat na ganyan. Kung isusulat siya ay ganito. Ganito siya isusulat mga kaaral. Yan. Ito, at saka ito, parehas lang. Pero kung isusulat, dapat ganito. Hindi ganito. So, ito ay damma tani. Ayan. Sa ibabaw ng letra nakasulat. Sunod natin yung pathatani. Itong pathatani sa ibabaw din ng letra yan. So, meron tayong ki, ta, patha na haraka, maging ba, plus nun sakina, may ng nun, may sukun, magiging kitaban. So, yan, kitaban. Uulitin ko, hindi po natin sinusulat na ganito. Kung isusulat po siya ay ganito. Kita, lagyan natin ng at sabi ko sa inyo kanina, ang pathatani ay mayroon pang kasamang alif. Yan. Okay, ito siya. Yan. So, ang basa sa kanya ay kitaban. Ito yon. Hindi po natin sinusulat ng ganito. Ganito po natin sinusulat. Kasi yung tanwin nga po ay makikita sa dulo ng noun. So yan. Dulo ng noun. Mga dulo ng noun. Yan. At ang pinapanguli po natin ay kasratani. Ki. Ta. Bi. Lalagay natin ng nun na sukun. Ang basa kanya ay kitabin. Kitabin. Again, hindi po siya isusulat na ganyan kasi ang tanwin ay makikita sa dulo ng noun. Ito po, yung tatlong sample na yan ay noun po ang tawag yan. Ito po ay makikita sa ilalim, yung kasratani, ilalagay natin sa ilalim. Ki, ta, bin. Okay? Ganito po yung pagkakasulat po, hindi po ganito. Uulitin ko po, ang tanwin ay haraka plus nun sakina. Itong haraka natin na ginamit, damma,
fatha, at kasra. So, ito po ay makikita sa dulo ng noun. So, kaya kung isusulat, hindi po siya ganito. Ganito po dapat. Okay? So, ganun lang po. Maraming salamat po sa panunod. Hanggang sa muling pagkikita. Maasalama, ilaliko. Okay na.